sa pamamagitan ng isang matinding suntok na siyang dahilan ng pagbagsak ni Velasquez sa ibabaw ng luna. Sa unang round makikita may sapat na contact na ipinapakita na si Velasquez. At hindi kailangan magtago mula sa hockey house sa pagbibigay ng lakas ng huling grade shank ni Pacquiao. Ngunit patuloy pa rin siyang pumapasok ng napakabilis upang simulan ang aksyon sa ikalawang round. Malayo ito sa karaniwang lakas ng suntok ni Pacquiao, ngunit patuloy pa rin siyang determinadong pumasok sa laban. Okay lang sa kanyang laki dahil na rin sa kanya ang mga malalakas na suntok at bumalik. Oo, sinusubukan nitong magpahinga ngayon upang malaman kung ano ang nangyayari. Binunlakan niya ang isang kanang kamay gamit ang kanyang gloves. Tinanggap ang pangalawang kanang kamay at humiling ng kaunti. Si Pacquiao na naglanding ng kaliwa ay naglabas ng 76 na power shots at nakatama ng 28 power shots straight right para kay Velasquez. Si Velasquez ay tumitira ng kanan pagkatapos na tirahin ni Pacquiao mula sa loob gamit ang kanyang kaliwa at naruroon si Velasquez. Nandyan na ang bilis at bigat na kaliwang kamay ni Pacquiao, Harold. Tingnan natin siya at paano niya ito maipakita sa ikalawang round. O sige. 2 round sa 128, muling sumabog ito at mas mapadali ito kung tatukan siya sa katawan. Kahit konti lang. Oo nga, mag-mix up ng konti sa kanyang atake. Hindi lahat ng suntok kailangan maging napakalakas para pahinahin ang kalaban at mas epektibo ang malakas na suntok pagkatapos. Pero kapag nakikita mo siyang papalapit sa'yo, asahan mo na puro dinamite sa bawat suntok. Maganda ang solidong kaliwang kamay na iyon. Magandang setup ng Amerikano, syempre, pero 100% Pinoy ang pinagmulan niya kaya aasahan niya ma-enjoy ang suporta ng mga Pinoy fans na dumalo para kay Pacquiao at baka maging parte rin ng kanyang fanbase. Copy box numbers hanggang round 5, 100 na power shots kay Pacquiao. Si Velasquez ay nakatatlong suntok lang, ipinapakita kung gaano kahusay si Pacquiao sa opensibong puwersa. Ipinapakita din ito na nag-iwan siya ng pagkakataon sa depensa. Oo, totoo nga. Pero ito ang perpektong kalaban para sa kanya bilang paghahanda sa laban kay Morales. Kahit pagod na siya at mahirap ang kanyang laban, ang pagbagal ng kalaban sa huling bahagi ay palaging nagbibigay daan sa kanya para makatakas. May sugat sa tabi ng kaliwang mata ng huling round na nagpapatunay na ang mga kanang kamay ay patuloy na tumatama ng ganon-ganon na lang. Mainit na kanang kamao pumapasok sa loob ni Pacquiao. Siya ay nakatuon sa huling 2 round. Ang sugat sa kaliwang mata ng huling round ay patunay sa mga iyon na laging tumama sa kanya. Laging umuurong siya para makatakas. Umaapoy na kanang kamao ni Pacquiao. Nakatuon siya sa huling 2 round at tila mas pumipinsala sa kanyang mga power shots. Nai-impress ako sa kanyang kondisyon dahil marami siyang punches. Malakas na punches pero may 4 pa rin siyang power punches sa yugto ng laban. May pangambang bumabalot sa isip ko, Emmanuel, kung si Manny Pacquiao ay talagang isang 123 pounds na boksingero. Hindi ko iniisip. Sa tingin ko, ang kanyang pinakamabigat na timbang ay isang 166 pounds. At kapag lumalaban ka sa mga katulad ni Morales na galing sa 100 at karanasan, ito ay maaaring malaking factor sa huli ng laban. Perpektong kanan mula kay Pacquiao. Saktong suntok itaas at kapag lumalaban pa. May lumalabas na pangamba sa isip ko. Emmanuel, kung talaga bang 136 na pounds na boksingero si Manny Pacquiao. Hindi ko iniisip. Sa tingin ko, ang kanyang pinakamabigat na timbang ay 126. At kapag lumalaban ka sa mga katulad ni Morales na galing sa 140, ang natural na timbang ay maaaring malaking factor sa huli ng laban. Perpektong right hand ni Pacquiao, right hook na nagsuspine sa huling hiling kay Pacquiao. Sinusubukan tapusin ito, may 40 segundo pa para gawin ito. Isa sa pinakamalupit na nagtatapos sa larong ito. Ang huling hiling ay malaking gulo ngayon, sinusubukan na lang magtago. Sa huling round, oras ng pag-atake ni Pacquiao.
At kapag lumalaban ka sa mga katulad ni Morales na galing sa 140 pounds, ang natural na timbang ay maaaring malaking factor sa huli ng laban. Perpektong kanan ni Pacquiao, isang right hook na nagsuspine sa pilosopi ng huling hiling. Oras na para tapusin ito, may 40 segundo pa para gawin ito. Isa sa pinakamalupit na pagtatapos sa larong ito. Ang huling hiling ay malaking gulo ngayon, sinusubukan na lang magtago. Ang huling rehistrong gagawin ng isang matalinong malinis na take na kahit na kailangan mo pang bumagsak kasama ang kalaban. Nawawala lang si Pacquiao ng isang counter left hand na sana ay nagtapos sa laban. Magaling na pag-angkop ni Velasquez. Maganda pa rin ang kanyang pag-angkop pero medyo napapaluhod na. Ang pag-relax ay hindi lang naririnig, sa tingin ko ang pagod ay malaking factor na ngayon, walang paraan na nakikita ko siyang makatatagal sa laban. Ang pagtaas ng kompedensyalidad ng mga suntok ni Pacquiao ay nagdudulot ng pagkakaiba kay Velasquez. Malapit na siya sa kanyang tuhod habang ang round ay nauukit. Nakamit ni Manny Pacquiao ang malakas na tagumpay laban kay Velasquez sa pamamagitan ng isang matinding suntok na siyang dahilan ng pagbagsak ni Velasquez sa ibabaw ng luna. Salamat sa panonood.